Ang hangin sa loob ng Villa de Amor ay tila hininga ng nakaraan, isang pinaghalong amoy ng lumang kahoy na Nara beeswax at ang matapang na bango ng mga bulaklak ng sampagita na nakalagay sa maliliit na florera sa bawat mesa. Ang mga dingding na bato na saksi sa daan-daang taon ng kasaysayan ng Intramuros ay nababalot sa malambot at ginintuang liwanag mula sa mga chandelier na gawa sa kristal. Ang mahinang kalansing ng mga kubyertos sa mga porselanang plato at ang bulungan ng mga piling panauhin ay lumilikha ng isang marangyang himig. Sa gitna ng lahat ng ito, sa isang sulok na mesa, nakaupo si Camille, mag-isa. Ang kanyang suot na bestidang gawa sa purong seda ng pinya, kulay garing na puti, ay tila isang tanglaw sa dilim ng restaurant. Simpleng-simple ang disenyo nito, ngunit sa bawat hibla ay naroon ang alaala. Ito ang huling regalo ng kanyang yumaong ina na tinahi ng kamay para sa kanyang kasal. Ngayon, sa ikapitong buwan ng kanyang pagbubuntis, ang maluwag na bestida ay marahang bumabalot sa kanyang bilugang tiyan, isang sagisag ng pag-asa at bagong simula. Ngunit ang katahimikan sa paligid ni Camille ay hindi mapayapa. Bawat minuto na lumilipas, na wala pa si Victor ang kanyang asawa, ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Pinilit niyang maging abala sa kanyang telepono, ngunit ang mga mata ng ibang mga parokyano, mga matatandang donya, na may mga alahas na kumikinang mga negosyanteng may mamahaling relos, ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Alam niya ang kanilang iniisip. Sino siya? Bakit siya nag-iisa? Hindi siya kabilang dito. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Doña Victoria calling. Ang pangalan pa lang ng kanyang biyenan ay sapat na para manlamig ang kanyang mga kamay. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello, Mama. Bati niya pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Camille. Ang boses sa kabilang linya ay kasing lamig at kasing tigas ng marmol. Walang bakas ng init. Tumawag si Victor. Malilate daw siya. I assume you are handling yourself with grace. Sana naman ay hindi mo kinakalimutan ang tamang paggamit ng mga kubyertos, ang reputasyon ng pamilyang Cruz, ang dala-dala mo sa bawat kilos mo. Hindi ito tanong. Ito ay isang utos, isang paalala ng kanyang lugar sa pamilya. Isang babaeng galing probinsya na pinalad makapangasawa ng isang Cruz. Opo, Mama. Maingat po ako. Sagot ni Camille, habang ang dugo ay unti-unting umaakyat sa kanyang pisngi. Naramdaman niya ang bahagyang pagsipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan na tila nakikiramay sa kanyang pagkabalisa. Good. Don't do anything that might embarrass us. Anito bago ibaba ang telepono nang walang paalam. Napatitig si Camille sa itim na screen, ang mga salita ni Doña Victoria ay umuulit sa kanyang isipan. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikakahiya namin. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang tiyan. Para sa anak niya, kakayanin niya ang lahat. Samantala, sa maingay at mainit na kusina ng Villa de Amor, si Sheila ay nanginginig sa pinaghalong galit at pagkabigo. Kalalabas niya lang sa opisina ng manager, si Mr. Reyes, na walang awang tinanggihan ang kanyang pakiusap. Mr. Reyes, parang awa niyo na po. Kahit konting cash advance lang. Kailangan ko lang po pambili ng gamot ni Nico. Inaatake na naman po siya ng hika. Pagmamakaawa niya kanina, ang kanyang boses ay nanginginig. Umiling lang ang manager, hindi man lang inaalis ang tingin sa mga papeles sa kanyang mesa. Sheila, ang mga personal na problema ay hindi problema ng restaurant. Magtrabaho ka ng maayos. Sa akin ang sahod, alam mo yan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang imahe ng kanyang 8 taong gulang na anak si Nico na nahihirapang huminga sa kanilang maliit at amag na apartment ay sumugat sa kanyang puso. Bawat araw ay isang pakikipaglaban at sa bawat araw pakiramdam niya ay lalo siyang natatalo. Lumabas siya ng kusina
Dala ang isang bandehado ng mga baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng profesionalismo, ngunit sa loob ang kanyang kaluluwa ay kumukulo. At doon sa sulok na yon, nakita niya si Camille. Nakita niya ang perpektong ayos nitong buhok, ang makinis na balat, ang bestidang halatang libo-libo ang halaga, ang diamanteng singsing sa daliri nito na mas malaki pa sa kanyang isang buwang sahod. At higit sa lahat, ang mapayapang aura nito habang hinihimas ang malaking tiyan. Ang sarap ng buhay niya, naisip ni Sheila, na may kasamang lason. Walang inaalala, kundi ang kulay ng kurtina sa mansyon nila. Samantalang ako, halos mamatay na sa pagkayod para lang may maipakain at maipanggamot sa anak ko. Isang mapait na galit ang umakyat sa kanyang lalamunan. Si Camille ang naging simbolo ng lahat ng bagay na wala siya ng lahat ng inhustisya sa mundo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang inaayos ni Camille ang kanyang pagkakaupo, nadulas ang panyulitong tela mula sa kanyang kandungan at nahulog sa sahig na gawa sa makintab na baldosa. Yumuko si Camille para kunin ito, ngunit bago pa man niya maabot, isang pares ng itim na sapatos ang huminto sa harap niya. Dahan-dahang itinaas ni Camille ang kanyang tingin. Si Sheila. Nakatayo ito roon, hawak ang bandehado. Dahan-dahan itong ibinaba ang katawan, pinulot ang panyo, gamit lamang ang dulo ng kanyang dalawang daliri, na para bang ito'y isang maruming basahan, isang maliit tahimik na pag-insulto. "Ma'am," sabi ni Sheila, iniabot ang panyo. May kakaibang ngisi sa kanyang mga labi. Naramdaman ni Camille ang pahiwatig. Kinuha niya ang panyo ng walang imik at muling inilagay sa kanyang kandungan. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay halos mahahawakan, isang kuryenteng hindi nakikita ng iba. Nagpatuloy si Sheila sa kanyang gawain, naglalagay ng mga baso ng tubig sa mga kalapit na mesa. Ngunit nang siya'y dumaan sa likuran ni Camille, tila sinadyang natisod ang kanyang paa sa paa ng Silya. Nangyari ang lahat sa loob ng isang iglap. Isang matunog na kalabog, ang pagtilapon ng isang baso, at ang malamig na kakagulat na pagbuhos ng likido sa kanyang likuran. Ngunit hindi iyon tubig. Iyon ay isang buong kopita ng red wine. Ang matingkad na pulang alak ay mabilis na kumalat sa busilak na kaputian ng kanyang bestidang pinya na tila isang dumudugong sugat. Ang malamig na alak ay tumagos hanggang sa kanyang balat. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa buong restaurant. Ang lahat ng bulungan ay tumigil. Ang lahat ng tinidor ay nanigas sa ere. Nanigas si Camille sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkabigla, nakatitig sa kawalan. "Ay pasensya na, ma'am." Ang boses ni Sheila ay tumataginting sa katahimikan, puno ng huwad na pag-aalala. Yumuko ito malapit sa tainga ni Camille. Ang kanyang hininga ay mainit at may bahid ng panunuya. At sa isang bulong na para lamang sa kanilang dalawa, idinugtong niya ang mga salitang susugat ng mas malalim kaysa sa anumang mantsa. "Baka hindi sanay ang tela ng damit niyo sa ganitong lugar." Huminto siya sandali. Pinakakatitigan ang natarantang mukha ni Camille. Amoy probinsya pa kasi. Ang mga salitang yon ay tumama kay Camille na parang isang malakas na sampal. Hindi ang alak, hindi ang nasirang bestida, kundi ang lason sa mga salitang yon, isang direktang pag-atake sa kanyang pagkatao, sa kanyang pinagmulan, sa lahat ng bagay na pinipilit niyang itago sa likod ng apelyidong Cruz. Doon sa gitna ng marangyang Villa de Amor, habang ang pulang mantsa ay patuloy na kumakalat sa huling alaala ng kanyang ina, naramdaman ni Camille ang pagguho ng kanyang mundo. Ang kanyang kamay ay nanginginig na humawak sa kanyang tiyan, isang desperadong kilos upang protektahan ang kanyang anak mula sa kahihiyang unti-unting lumalamon sa kanya ng buo. Ang buong restaurant ay nakatitig naghihintay, at si Camille ay nakaupo lang doon, basa nasaktan at nag-iisa. Ang katahimikan sa Villa de Amor ay biglaan at mabigat, na tila isang kumot
na ipinatong sa buong silid. Bawat hininga ay naririnig, bawat paglunok ay isang ingay. Si Camille ay nanatiling nakaupo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa ibabaw ng kanyang tiyan, ang pulang mantsa sa kanyang bestida ay parang isang hayag na deklarasyon ng kanyang kahihiyan. Si Sheila sa kabilang banda ay nakatayo pa rin isang nangisi ng tagumpay, ang bahagyang nakaguhit sa kanyang mga labi na nagtatago sa likod ng maskara ng pagkabigla. At sa sandaling iyon, ang malaki at antigong pinto ng restaurant ay dahan-dahang bumukas. Isang figura ang pumasok at kasabay nito, ang buong enerhiya ng silid ay nagbago. Si Victor Cruz. Matangkad na kasuot ng isang perpektong tabas na itim na suit, ang kanyang presensya ay agad na humihingi ng respeto at naghahasik ng kaba. Hindi siya nagsalita. Ang kanyang mga mata lamang madilim-matalim at walang emosyon ang gumalaw, sinusuri ang eksena na parang isang agila na tinitingnan ng kanyang teritoryo. Una niyang nakita ang mga matang nakatitig. Sunod ang nabiglang katahimikan at sa huli ang kanyang asawa, nakaupo basa ng pulang alak, ang muka ay maputla at ang mga mata ay nangingilid sa luha. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Sheila na siyang pinakamalapit kay Camille. Hindi ito isang tingin ng galit, mas malala pa roon. Ito ay isang tingin na walang laman, malamig at mapanuri. Isang tingin na tila tumatagos sa kaluluwa, kinikilatis ang bawat kahinaan. Sa isang iglap, ang pagmamalaki ni Sheila ay napalitan ng isang malamig na takot na gumapang sa kanyang likuran. Dahan-dahang naglakad si Victor patungo sa kanilang mesa. Bawat hakbang niya ay may bigat, bawat yabag ay isang babala. Walang sino man ang nangahas na gumalaw. Pagdating niya sa tabi ni Camille, hindi niya ito tinanong. Hindi siya nagsalita. Tahimik niyang hinubad ang kanyang mamahaling Amerikana, maingat na ipinatong ito sa mga balikat ng kanyang asawa na tinatakpan ng mantsa at ang nanginginig nitong katawan. Pagkatapos ay yumuko siya, ang kanyang boses ay isang banayad na bulong na para lamang kay Camille. Halika na, uuwi na tayo. Inalalayan niya itong tumayo. Sa pagdaan nila kay Sheila, hindi siya muling tiningnan ni Victor. Para sa kanya, hindi na ito isang tao. Isa na lamang itong problema na kailangang ayusin. At iyon ang mas nakakatakot. Habang naglalakad sila, palabas si Camille ay sumandal ng husto. Sa kanyang asawa, ang kahihiyan ay bumibigat sa bawat hakbang. Nang bumukas muli ang pinto at sila'y lumabas, tila sabay-sabay na huminga nang maluwag ang lahat sa loob ng restaurant. Ngunit alam ni Sheila sa kaibuturan ng kanyang puso na ang katahimikang iyon ay hindi kapayapaan. Iyon ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Sa loob ng kanilang itim na SUV, sa sandaling sumara ang pinto, ang kontroladong postura ni Camille ay gumuho. Humagulgol siya, isang tunog na nagmumula sa lalim ng kanyang dibdib, puno ng sakit, kahihiyan at pagkadurog. Hindi ito dahil sa bestida na alaala ng kanyang ina. Hindi lang dahil sa alak. Ito ay dahil sa mga salita. Amoy probinsya. Ang mga salitang bumuhay sa lahat ng kanyang kinatatakutan, lahat ng kanyang insecurities bilang isang tagalabas sa mundo ng mga Cruz. Shh! Tahan na, mahal ko. Sabi ni Victor, ang isang kamay ay marahang humahaplos sa kanyang buhok, habang ang isa ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit ang kanyang mga buko ay puting-puti sa pagkakakuyom. Victor, ang sabi niya, hindi maituloy ni Camille sa gitna ng kanyang mga hikbi. Nakakahiya. Nakita ng lahat. Bigla siyang napahawak ng mahigpit sa kanyang tiyan. Isang matalim na sakit ang biglang kumirot doon. Aray, daing niya ang kanyang pag-iyak ay napalitan ng takot. Agad na napatingin si Victor, ang pag-aalala ay malinaw na bakas sa kanyang mukha. Anong problema, Camille? Ang tiyan ko tumitigas. Sabi niya, hirap na huminga. Isang premature contraction.
Isang senyales ng matinding stress. Ang pag-alala sa mukha ni Victor ay agad na nag-apoy at naging isang mapanganib na galit. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay lumitaw. Ang pagpapakalma sa kanyang asawa ay nawala na palitan ng isang primal na instinct na protektahan at wasakin ang anumang nagdulot ng panganib sa kanyang pamilya. Walang sabi-sabing inikot niya ang manibela. Ang patutunguhan nila ay hindi na ang kanilang bahay. Ospital. Sa malamig at puting pasilyo ng emergency room si Victor ay nagpabalik-balik na parang isang tigre sa loob ng hawla. Matapos masigurado ng mga doktor na naagapan ang kondisyon ni Camille at ng sanggol, at ngayon ay nagpapahinga na ito sa isang pribadong silid. Ang lahat ng nakatagong puot sa kanyang sistema ay lumabas. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang pinaka-pinagkakatiwalaang tao si Lucas, ang pinuno ng kanyang legal at security team. Lucas, simula niya ang kanyang boses, ay mababa at nakakakilabot. May isang insidente sa Villa de Amor kaninang gabi, isang waitress. Ano po ang nangyari, sir? Tanong sa kabilang linya. Hindi na mahalaga. Sagot ni Victor. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa blangkong pader, ngunit ang nakikita niya ay ang mukha ni Sheila. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Pangalan, tirahan, pamilya, mga anak, mga utang, mga pangarap na hindi natupad, bawat dumi sa kanyang nakaraan, bawat kahinaan na meron siya. Gusto ko ng kompletong report sa desk ko bukas ng umaga. Lahat. Masusunod po, sir. Ibinaba ni Victor ang tawag. Hindi ito init ng ulo. Ito ay yelo, isang yelong dahan-dahan at walang awang lalamon sa lahat. Ang sino mang magtangkang saktan si Camille ay hindi lang niya kaaway. Sila ay isang pagkakamali sa mundo na kailangan niyang itama. Habang nangyayari ito sa isang masikip at umaga na apartment sa isang magulong bahagi ng Maynila, si Sheila ay tumatawa habang kausap sa telepono ang kanyang katrabahong si Joy. Grabe, Joy. Kung nakita mo lang ang itsura niya, para siyang basang sisiw. Pagmamayabang ni Sheila habang isinasalin ang natirang kanin sa isang plato para sa sarili. Akala mo kung sinong Reyna, yun pala isang pitik lang iiyak na. Inilagay ko lang naman sa lugar niya. Sa kabilang linya si Joy ay hindi natutuwa. Sheila, kinakabahan ako para sa'yo. Si Mr. Cruz yon, di ba, yung asawa niya, delikado yon. Ang mga kwento tungkol sa kanya sa business world. Ano mga kwento? Putol ni Sheila, puno ng kayabangan. Baka puro haka-haka lang yan. Isa pa, anong gagawin niya? Ipatatatanggal ako. Di maghanap ako ng ibang trabaho. At least nasampulan ko yung babaeng yon na akala mo kung sino. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Joy. Hindi mo naintindihan, Sheila. Ang mga taong tulad nila, hindi sila basta nagagalit. Gumaganti sila. At kapag gumanti sila, hindi mo mamamalayan. Dahan-dahan hanggang sa wala nang matira sa'yo. Ang OA mo naman, Joy, manahimik ka na nga dyan. Sabi ni Sheila, naiinis na sa pagiging killjoy ng kaibigan. Nakuha ko na ang gusto ko. Tapos ang usapan. Ibinaba niya ang telepono at ngumiti sa sarili. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman niyang siya naman ang may kapangyarihan. Hindi niya alam na sa parehong sandali sa isang mamahaling ospital, isang email ang dumating sa tablet ni Victor Cruz. Binuksan niya ang naka-attach na file. Ito ay isang detalyadong dossier, kumpleto sa mga litrato at personal na impormasyon. Pangalan Sheila Morrison, edad 34. Status hiwalay sa asawa, single mother. Anak Nico Morrison, edad 8. Diagnosis chronic asthma, tirahan Beldige 4 Unit 2B Stame sa umuupa mga utang. 5-6 lending pa 20,000. Utang sa ex-husband. Hindi mabayaran trabaho, waitress. Villa de Amor. Binasa ni Victor ang bawat linya, ang bawat salita. Bawat isa ay isang pako na ibabaon niya sa kabaong na inihahanda niya para kay Sheila. Ina,
anak na may sakit, utang, nangungupahan, perpekto, isang malamig, at halos hindi mahahalata na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ay isang nangiti na walang kagalakan, isang nangiti ng isang mandaragit na natagpuan ang pinakamahinang hayop sa kawan. Ang babala ni Joy ay mas totoo kaysa sa inaakala ni Sheila. Hindi lang siya wawasakin ni Victor Cruz, dudurugin niya siya. Piraso bawat piraso. Kinabukasan ang sinag ng araw na tumatagos sa malaking bintana ng silid sa ospital ay tila isang insulto sa madilim na kalooban ni Camille. Nakaupo siya sa kama, nakasandal sa mga unan habang ang tunog ng heart monitor ng sanggol ay isang mabagal at ritmikong paalala ng panganib na kanilang pinagdaanan. Stable na ang kanyang kondisyon, ngunit ang payo ng doktor ay malinaw iwasan ang anumang uri ng stress. Isang payong halos imposible sa kanyang sitwasyon. Ang pinto ay marahang bumukas at pumasok si Doña Victoria. Ang kanyang postura ay tuwid na parang isang reyna, ang kanyang mukha ay walang emosyon at ang kanyang suot na perlas ay kumikinang sa malamig na liwanag ng silid. Dala niya ang isang basket ng mga prutas, ngunit ang kilos ay tila isang obligasyon kaysa isang tunay na pag-aalala. "How are you feeling?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay pormal, inilapag ang basket sa mesa na may bahagyang kalansing. "Maayos na po ako, Mama. Ang baby rin po." Mahinang sagot ni Camille, humihigpit ang hawak sa kumot. Tumango si Doña Victoria, ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Camille, kundi sa paligid sinusuri ang silid na para bang isa itong hotel. "Good. Stress is unbecoming of a cruise. We endure. We do not crumble." Huminto siya at sa wakas ay tiningnan ng kanyang manugang. Ang mga mata nito'y kasing talim ng yelo. "You see, Camille, this is what I was talking about." Sabi niya, ang bawat salita ay isang patak ng lason. "I told you, you do not belong in that world. You are too provincial. A simple incident with a lowly waitress and you end up here, endangering my grandchild." Hindi niya ito sinabi ng may galit. Sinabi niya ito ng may malamig na katotohanan na siyang mas masakit. "You have embarrassed the family name. Nagkalat ka. Isipin mo na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ko kapag nalaman nilang ang asawa ni Victor Cruz ay nag-eskandalo sa Villa de Amor dahil sa isang basong alak." Para kay Doña Victoria, si Camille ang may kasalanan. Siya ang mahina. Siya ang kahihiyan. Bawat salita ay parang isang matulis na punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Camille. Ang kahihiyan mula sa gabi ng insidente na pinalala pa ng panunumbat ng kanyang biyenan ay nagsanib. Ngunit sa ilalim ng sakit na yon, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Hindi na ito kalungkutan. Hindi na ito self-pity. Ito ay galit. Isang malamig, tahimik at gumagapang na galit. Galit kay Sheila sa paghamak sa kanya. At galit kay Doña Victoria sa pagyurak sa natitira pa niyang dignidad. Naramdaman niya ang pagsipa muli ng sanggol sa kanyang sinapupunan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tila pakikiramay. Ito ay tila isang pagsang-ayon, isang pagpapakita ng lakas. Tumango lang si Camille. "Hindi na po mauulit, Mama." Sabi niya, ang kanyang boses ay steady, walang bakas ng panginginig. Isang bagong katatagan ang biglang bumalot sa kanya. Nang umalis na si Doña Victoria, naiwan si Camille na nakatitig sa pader. Ang imahe ng umiiyak at mahinang Camille ay unti-unting naglaho. Sa lugar nito, isang babaeng may matigas na determinasyon ang nabuo. Kung ang pagiging Cruz ay nangangahulugan ng pagiging matatag at hindi pagpapakita ng kahinaan, kung gayon iyon ang gagawin niya. Ngunit gagawin niya ito sa sarili niyang paraan. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sa tuktok ng isang makintab na gusali ng opisina,
Si Victor Cruz ay nagsisimulang maghabi ng kanyang lambat. Nakaupo siya sa kanyang malawak na mesa na gawa sa mahogany. Ang kanyang opisina ay nag-aalok ng isang malawak na tanawin ng buong metropolis, isang kaharian kung saan siya ang hari. Lucas, pumasok ka. Utos niya sa intercom. Pumasok ang kanyang kanang kamay, isang lalaking nasa edad 40 na may seryosong mukha. Sir, ang may-ari ng Villa de Amor, si Federico Madrigal. Matagal na ba nating kakilala? Tanong ni Victor, hindi inaalis ang tingin sa mga dokumento sa kanyang harapan. Opo, sir. May utang na loob po siya sa inyo. Tinulungan niyo po ang negosyo niya 5 taon na ang nakalipas. Sagot ni Lucas, kinuha ni Victor ang kanyang telepono at idinial ang numero. Fred, bati niya nang may sumagot. Victor Cruz here. Yes, it's been a while. I'm calling about a small matter concerning one of your staff, a waitress named Sheila Morrison. Habang kausap niya si Federico ang kanyang boses, ay kalmado at palakaibigan, ngunit may bakal na utos sa ilalim nito. Walang pagbabanta, tanging mungkahi lamang. Iyon ang estilo ni Victor. Hindi niya kailangang sumigaw. Ang bigat ng kanyang pangalan at impluensya ay sapat na. Matapos ang tawag, bumaling siya muli kay Lucas. Ang apartment building na tinitirhan ni Morrison sa Stamesa. Alamin mo kung sino ang may-ari. Bilhin mo. Kahit magkano. I want it under our shell corporation by the end of the day. Masusunod po, sir. At yung lending company kung saan may utang ang ex-husband niya. Falcon Financial Services, di ba? Opo, sir. Isang maliit na isda lang yan. Bilhin mo rin. Ayokong marinig ang pangalan nilang muli. Mula ngayon tayo na ang sisingil sa utang na yon. Para kay Victor ito ay parang isang laro ng chess. Inililipat niya ang kanyang mga piyesa, kinokontrol ang buong board, habang ang kanyang kalaban ay hindi man lang alam na may laro pa lang nagaganap. Lahat ay legal. Lahat ay nasa loob ng sistema. At iyon ang nagpapanginig sa lahat. Nang gabing iyon sa apartment ni Sheila, masaya siyang naghahanda ng hapunan. Nakalimutan na niya ang babala ni Joy. Para sa kanya, tapos na ang insidente. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Hello, si Sheila Morrison po ba to? Isang magaspang na boses ng lalaki ang narinig niya. Sino to? Kami yung pinagkakautangan ng dati mong asawa. Balita namin maganda raw ang trabaho mo sa Villa de Amor. Baka naman pwede mo nang simulang bayaran ang utang niya. Alam namin kung saan ka nakatira. Alam din namin kung saan nag-aaral ang anak mo. Nanlamig ang buong katawan ni Sheila. Ang mga dating naniningil ay hindi ganito ka-agresibo. Teka, sino ba kayo? Iba na ba ang may-ari ng Falcon Financial? Sabihin na lang nating nagbago na ang management. Sabi ng lalaki, bago ibaba ang tawag, nabitawan ni Sheila ang sandok. Isang kaba ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Habang pinoproseso niya ang tawag, isa pang text message ang pumasok sa kanyang telepono. Galing sa manager niya si Mr. Reyes. Sheila, due to recent budget cuts, your shifts will be reduced starting tomorrow. 20 hours a week na lang muna. Report to me tomorrow for your new schedule. Napatulala siya sa screen. Bawas na oras. Paano niya bubuhayin si Nico? Paano niya babayaran ang mga utang? Ang pagmamalaki at kasiyahan na naramdaman niya kagabi ay biglang naglaho na palitan ng isang lumalaking takot. Tila ang mga pader ng kanyang maliit na apartment ay nagsisimulang lumapit. Sinisikip siya. Samantala, sa ospital, bago matulog si Camille, pumasok si Victor para magpaalam. Kumusta ang pakiramdam mo? Malambing na tanong niya, hinawakan ng kamay nito. Tiningnan siya ni Camille, ang kanyang mga mata ay kalmado na ngayon, ngunit may bagong kislap ng katigasan. Victor, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Tungkol sa waitress na yon, naghihintay lang si Victor. Sinabi mo kagabi, natuturuan mo siya ng leksyon. Pagpapatuloy ni Camille,
Huminga siya ng malalim ang mga salita ng kanyang biyenan ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. We do not crumble. Tinitigan niya ang kanyang asawa, mata sa mata. Gawin mo. Ang umaga ay dumating na may dalang bigat at pangamba para kay Sheila. Ang text message mula kay Mr. Reyes ay umikot-ikot sa kanyang isipan. Buong gabi, isang masamang pangitain na hindi niya maalis. Sa kabila nito, pinilit niyang ngumiti habang inihahanda ang almusal ni Nico. Nay, masakit po ulit yung dibdib ko. Sabi ng bata ang kanyang paghinga ay bahagyang may tunog na pagsipol. Hinaplos ni Sheila ang likod ng anak, ang puso niya ay kumikirot sa pag-aalala at kawalan ng magawa. Inumin mo yung gamot mo, anak. Mamaya pagkatapos ng trabaho, dadaanan natin yung nebulizer mo para mapaayos ha. Pangako niya kahit hindi niya alam kung saan kukuha ng pampagawa. Pagtapak niya sa Villa de Amor, ang atmosfera ay kakaiba. Ang mga katrabaho niya na dati nakikipagbiruan sa kanya ay umiiwas sa kanyang tingin. Ang mga bulungan ay humihinto kapag siya'y dumarating. Isang malamig na kuryente ng pag-iwas ang bumalot sa kanya. Pinapatawag ka ni Mr. Reyes sa opisina. Sabi ni Joy, ang kanyang mukha ay puno ng awa. Kumatok si Sheila sa pinto ng opisina, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Mr. Reyes, pinapatawag niyo raw po ako. Hindi siya pinaupo ng manager. Nakatayo lang ito sa likod ng kanyang mesa. Ang kanyang mga braso ay magkasalikop. Sa ibabaw ng mesa, nakabukas ang isang laptop. Morrison, simula niya ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. May gusto akong ipakita sa'yo. Inikot niya ang laptop paharap kay Sheila. Isang video. Ang kalidad ay medyo malabo, halatang kuha sa cellphone, ngunit ang mga pangyayari ay malinaw na malinaw. Nakita ni Sheila ang sarili niya sinasadyang matisod. Nakita niya ang pagbuhos ng red wine at narinig niya kahit mahina ang sarili niyang lason na bulong. Amoy probinsya pa kasi. Nanlamig ang dugo sa kanyang mga ugat. Saan? Saan niyo po nakuha yan? Hindi na yan mahalaga, sabi ni Mr. Reyes. Ang mahalaga ay ang pinsalang idinulot mo sa reputasyon ng restaurant na ito. Ang babaeng yon ay asawa ni Victor Cruz. Victor Cruz. Ang paraan ng pagbigkas niya sa pangalan ay may halong takot at paggalang. Sa tingin mo ba ay makakaligtas tayo sa ganito? For now, you are suspended. Indefinitely. Without pay. Suspended, sir, hindi po pwede. Sigaw ni Sheila, ang desperasyon ay nagsisimula na ng kumain sa kanya. May anak po ako. Kailangan ko po ng trabaho. Sana inisip mo, yan bago ka nag-asal Reyna dito. Malamig na sagot ng manager, ibinalik ang laptop sa dating posisyon. Makaalis ka na. Lumabas si Sheila sa opisina na parang isang zombie. Ang mga salita ni Mr. Reyes ay umuugong sa kanyang tainga. Suspended. Without pay. Paano na? Saan siya kukuha ng pera? Ang paglalakbay pa uwi ay isang bangungot. Pagdating niya sa kanilang building, isang lalaking nakabarong ang naghihintay sa kanya sa lobby. Miss Sheila Morrison. Ako nga. Ako po ang representative ng bagong management ng building na ito. Sabi ng lalaki, iniabot sa kanya ang isang sobre. Notice of rent increase. Binuksan ni Sheila ang sulat, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang upa na 5,000 ay magiging 10,000 pod epektibo sa susunod na buwan dahil sa urgent structural renovations. Doble. Isang halagang imposible niyang bayaran kahit may trabaho pa siya, lalo na ngayon. Hindi to pwede, illegal to. Sigaw niya, ang luha ay nagsisimulan ng mamuo sa kanyang mga mata. Nasa kontrata po ninyo, ma'am. May karapatan ng management na magtaas ng upa for major improvements. Kung hindi niyo po kaya, malaya po kayong humanap ng ibang matitirhan. Sabi ng lalaki nang walang pakialam bago tumalikod. Napasandal si Sheila sa pader, ang sulat ay nayupi sa kanyang kamay. Ang kanyang mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Sa pag-akyat niya sa hagdan, narinig niya ang isang malakas at hirap na pag-ubo
mula sa loob ng kanilang unit. Si Nico, dali-dali niyang binuksan ang pinto at natagpuan ang kanyang anak. Sa sahig, namimilipit ang mukha ay nagsisimula ng maging kulay ube sa kakulangan ng hangin. Ang nebulizer sa tabi nito ay umuugong lang, hindi naglalabas ng gamot. Sira na talaga. Nico, anak, huminga ka. Sigaw ni Sheila sa gitna ng matinding takot. Binuhat niya ang kanyang anak na ngayon ay halos wala ng malay at tumakbo palabas ng apartment, sumisigaw ng tulong. Dinala niya si Nico sa pinakamalapit na public hospital. Bawat segundo sa loob ng tricycle ay isang impyerno habang pinapakinggan niya ang hirap na paghinga ng kanyang anak. Sa emergency room agad itong inasikaso ng mga doktor. Naiwan si Sheila sa labas, nanginginig, umiiyak at nagdarasal. Matapos ang tila walang katapusang paghihintay, lumabas ang isang doktor. Nanay po ba kayo ni Nico Morrison? Opo, Dok. Kumusta po siya? Na-stabilize na po namin siya, ngunit malala ang atake niya. Ang amag sa tinitirhan ninyo, kung yun nga ang sanhi, ay nagdulot ng matinding pamamaga sa kanyang baga. Kailangan niyang ma-admit at masuri ng husto. Magkano po ang kailangan, Doc? Tanong ni Sheila. Kinakapa ang kanyang wallet na halos walang laman. Ang huling pera niya ay naipamasahe na lang. Napasandal si Sheila sa pader ng ospital. Wala siyang trabaho. Doble ang upa. At ngayon, nasa ospital ang kanyang anak. Isang alon ng kawalan ng pag-asa ang lumamon sa kanya. Kinabukasan, sa desperasyong makahanap ng pera, nilunok niya ang kanyang pride at bumalik sa Villa de Amor. Magmamakaawa siya. Hahalikan niya ang sahig kung kinakailangan para lang maibalik ang kanyang trabaho. Naabutan niya si Federico Madrigal, ang may-ari mismo na papaalis na. Mr. Madrigal, sir, parang awa niyo na po. Pagmamakaawa ni Sheila, lumuhod sa kanyang harapan sa parking lot ng restaurant. Kailangan ko po ng trabaho. Nasa ospital po ang anak ko. Gagawin ko po ang lahat. Tiningnan siya ni Federico, ang mukha nito ay hindi mabasa, isang pinaghalong awa at takot. Umiling ito. I'm sorry, Sheila. I can't help you. Pero sir, you're fired. Sabi ni Federico, ang kanyang boses ay pinal at malamig. Hindi lang kita pwedeng ibalik, kailangan kitang tanggalin. Kumuha ito ng isang makapal na sobre mula sa loob ng kanyang kotse. Ibinato niya ito sa sahig sa harap ni Sheila. Ang sobre ay bumukas at ang mga 1,000 piso ay kumalat sa maruming semento. Heto ang separation pay mo. Sapat na yan para mawala ka na sa paningin ko. Ngayon, umalis ka na bago pa madamay ang buong negosyo ko sa gulo mo. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang bawat perang papel sa sahig ay isang simbolo ng kanyang kahihiyan. Napaluhod si Sheila, ang kanyang mga tuhod ay tumama sa magaspang na semento. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isa-isa niyang pinupulot ang mga perang papel na hinahangin at kumakalat. Ang mga luha ay malayang tumutulo mula sa kanyang mga mata, humahalo sa alikabok sa sahig. Ang dating mayabang at mapagmataas na si Sheila ay wala na. Ang natira ay isang babaeng basag, dinudurog ng isang kapangyarihang hindi niya nakikita. Pinupulot ang mga piraso ng kanyang dignidad mula sa sahig sa harap mismo ng lugar kung saan nagsimula ang kanyang pagbagsak. Ang mga perang papel na pinulot ni Sheila mula sa sahig ng parking lot ay naging pansamantalang lunas lamang. Sapat iyon para sa paunang bayad sa ospital, ngunit sa bawat araw na pananatili ni Nico, doon ang bill ay lumulobo na parang isang halimaw, handang lamunin ang kakarampot na natitira sa kanya. Ang notice of eviction ay dumating kasunod noon. Isang formal na dokumento nakapaskil sa kanyang pinto na nagsasabing mayroon na lamang siyang 1 linggo para lisanin ang apartment. Ang dahilan? Failure to agree to the new terms of the lease. Ang kanyang tahanan
gaano man kasikip at kaamag. Ang tanging kanlungan nila ni Nico ay malapit nang mawala. Nagsimula ang kanyang desperadong paghahanap ng trabaho. Nilakad niya ang buong kahabaan ng Quezon Avenue ng Espanya ng rekto, pumapasok sa bawat restaurant, karinderya at hotel na kanyang makita. Paulit-ulit ang kanyang sinasabi, "Kahit ano pong trabaho tatanggapin ko, dishwasher, janitor, kahit ano po." Ngunit ang sagot ay palaging pareho, isang magalang na "We'll call you" na nangangahulugang "Huwag ka nang umasa." O isang mas prangkang "Wala kaming bakante ngayon." Ang balita sa industriya ng serbisyo ay mabilis kumalat. Ang waitress na nagbuhos ng alak sa asawa ng isang makapangyarihang tao, siya ay naging isang multo, isang babala. Ang kanyang pangalan ay naging lason sa anumang listahan ng aplikante. Isang hapon pagod at gutom, naupo siya sa isang bangketa, ang init ng semento ay tumatagos sa manipis niyang sapatos. Tiningnan niya ang kanyang cellphone, 5 missed calls mula sa bagong management ng Falcon Financial. Ang mga tawag para sa paniningil ay naging mas madalas at mas mapanganib. "Morrison, pasensya na, pero naubos na ang pasensya namin. Kapag hindi ka nagpakita ng bayad sa loob ng 48 oras, baka mapilitan na kaming bisitahin ang anak mo sa ospital para lang kumustahin siyempre." Ang boses sa huling tawag ay kalmado, ngunit puno ng pagbabanta. Hindi na ito simpleng paniningil. Ito ay pananakot. Ang kanyang huling pag-asa ay ang kanyang ex-husband, si Marco. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot nito, sa kanya ama pa rin ito ni Nico. Tinawagan niya ito, nilunok ang lahat ng natitirang pride. "Marco, parang awa mo na." Umiiyak niyang pakiusap. Nasa ospital si Nico, malala ang lagay niya, at palalayasin na kami sa apartment, kahit konting tulong lang. Narinig niya ang isang tawa sa kabilang linya, isang tawang puno ng pang-aalipusta. "Problema mo yan, Sheila. Hindi ba't ikaw ang mayabang? Ikaw ang nakipaghiwalay. Ngayon, sino ang gumagapang? At yung utang ko, kasalanan mo rin yan. Kung hindi ka maluho, di sana hindi ako nanghiram ng pera. Marco ang anak mo. Wala akong pakialam." Sigaw nito bago patayin ang tawag. Napahagulhol si Sheila doon mismo sa bangketa. Ang mga tao ay hidumaraan, nagbibigay ng mga nagtatakang tingin. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa isang malawak na disyerto, sumisigaw, ngunit walang nakakarinig. Bumalik siya sa ospital sa pediatric ward na may dalang isang supot ng lugaw, ang tanging pagkain na kaya niyang bilhin. Nakita niya si Nico nakahiga sa kama, ang kanyang maliliit na braso ay may nakakabit na IV line. Ang dating masiglang bata ay maputla at nangangayayat. "Nay." Mahinang tawag ni Nico, ang mga mata ay bahagyang bumubukas. "Anak, andito na si nanay." Sabi ni Sheila, umupo sa tabi niya at hinaplos ang kanyang buhok. "May dala akong lugaw. Paborito mo, di ba?" Umiling si Nico. "Ayoko po." Masakit po huminga. Ang mga salitang yon ay mas matalim pa sa anumang kutsilyo. Ang sarili niyang anak ay nahihirapan dahil sa kanyang kapabayaan sa kanyang kahirapan. Ang amag sa kanilang bahay na matagal na niyang ipinagwawalang bahala dahil wala siyang perang pampaayos ang siyang unti-unting pumapatay sa kanyang anak. Sa gitna ng kanyang pagbabantay, isang doktor na may edad at mukhang mabait ang lumapit sa kanya. Ito ang attending physician ni Nico. "Mrs. Morrison, pwede po ba tayong mag-usap sandali sa labas?" Sumunod si Sheila, sa pasilyo ang kanyang puso ay puno ng kaba. "Gusto ko lang pong maging prangka sa inyo," simula ng doktor. Ang paulit-ulit na atake ng hika ni Nico ay nagdulot na ng pinsala sa kanyang respiratory system. Hindi na sapat ang mga gamot. He needs a specialized procedure, a bronchial thermoplasty, to reduce the inflammation permanently. Kung hindi patuloy siyang aatakihin at bawat atake ay mas malala kaysa sa nauna, it could be fatal.
Procedure operation po ba yan, Doc? It's a minimally invasive procedure, but it's complex and requires special equipment. Ang problema, Mrs. Morrison, huminto ang doktor tila nag-aalangang sabihin ang susunod, ay ang gastos. It's a very expensive procedure. Hindi ito sakop ng PhilHealth at sa kaso ninyo aabutin ito ng halos kalahating milyon. Kalahating milyon. Ang numero ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Sheila na parang isang putok ng baril. Kalahating milyon. Saan siya kukuha ng ganoong halaga? Hindi niya yun kikitain kahit magtrabaho pa siya ng 10 taon. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanlambot. Wala. Wala po akong ganyang pera, Doc. Wala na po akong trabaho. Kahit 1,000 wala po ako. Ang kanyang boses ay basag na isang bulong ng ganap na pagkatalo. Ang doktor ay tumingin sa kanya ng may awa. Halatang sanay na siya sa mga ganitong eksena ng desperasyon. May isang posibilidad, ngunit malayo ito. Napatingin si Sheila kumakapit sa anumang hibla ng pag-asa. Ano po yun, Doc? Kahit ano po. Kumuha ang doktor ng isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa at nagsulat dito. May isang foundation sa syudad na tumutulong sa mga ganitong kaso. Malaki ang pondo nila para sa mga batang may malalang karamdaman. Subukan ninyong lumapit sa kanila. It's your only hope. Iniabot ng doktor ang papel. Nanginginig na kinuha ito ni Sheila. Nakasulat dito ang isang pangalan at isang address. Cruz Charitable Foundation. Ang puso ni Sheila ay tila huminto sa pagtibok. Cruz, ang pangalan na sumira sa kanyang buhay, ang pangalan na sanhi ng lahat ng kanyang kasawian. At ngayon, ito rin ang pangalan na iniharap sa kanya bilang kanyang tanging pag-asa. Isang malupit mapait at di kapani-paniwalang kabalintunaan. Napatitig siya sa papel, ang mga letra ay lumalabo dahil sa mga luhang muling namumuo sa kanyang mga mata. Ang mundo ay tila isang malaking biro at siya ang sentro ng katatawanan. Para mailigtas ang kanyang anak, kailangan niyang lumuhod at magmakaawa sa paanan ng mga taong siya mismo ang unang sinaktan. Sa marangyang penthouse kung saan nakikita ang kumikinang na skyline ng Makati, ang katahimikan ay nababalot sa malamig na hangin mula sa aircon. Si Camille na nakalabas na mula sa ospital ay nakaupo sa isang malambot na sofa. Nakatingin sa malayo, ang isang kamay ay laging nakahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang pisikal na kalagayan ay bumuti na, ngunit isang mabigat na ulap ang nananatili sa kanyang kalooban. Pumasok si Victor sa sala, hinubad ang kanyang Amerikana at iniluwag ang kanyang kurbata. Galing siya sa isang mahabang araw ng pagmamaniobra ng mga negosyo at ng buhay ni Sheila. I have an update. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng kasiyahan. Umupo siya sa tapat ni Camille at nagsali ng brandy sa isang baso. The waitress, Sheila Morrison. Everything is proceeding as planned. Tiningnan siya ni Camille, naghihintay. She's been fired. An eviction notice has been served. Her ex-husband's debt is now under our collection agency and they are applying appropriate pressure. Humigop siya ng brandy. And the best part, her son is in the hospital, critically ill. It seems our plan is working more effectively than I anticipated. Inaasahan ni Victor na makikita ang isang kislap ng tagumpay sa mga mata ng kanyang asawa. Isang ngiti ng kasiyahan. Pagkatapos ng lahat, ginagawa niya ito para sa kanya, para sa kahihihiyang dinanas nito. Ang paghihiganti na ito ay ang kanyang regalo. Ngunit ang nakita niya ay katahimikan. Si Camille ay hindi nagsalita. Nakatitig lamang siya sa kanyang asawa at sa kanyang mga mata, walang bakas ng pagdiriwang. Sa halip mayroong isang bagay na mas komplikado, isang anino ng pagkabalisa. Her son is sick. Mahinang tanong ni Camille. Yes, severely asthmatic. The doctors say he needs an expensive procedure to live a normal life.
Money she will never have, sagot ni Victor na tila nag-uulat ng isang business transaction. Hindi kumibo si Camille. Ang kanyang isipan ay lumipad. Isang bata. Isang inosenteng bata na nagdurusa. Naalala niya ang pakiramdam ng kanyang sariling anak na sumisipa sa kanyang sinapupunan isang buhay na dalisay, walang kasalanan. At ngayon, may isang ina sa labas na desperadong nagdarasal para sa buhay ng sarili niyang anak. Isang inang gaano man kapait at kasama ay isang ina pa rin. I want to see his medical records. Biglang sabi ni Camille. Natigilan si Victor bahagyang ibinaba ang kanyang baso. Why? I'm an architect, Victor. I designed the pediatric wing of St. Luke's. I understand medical terminologies, the gravity of these conditions. I want to see. May pag-aalinlangan kinuha ni Victor ang kanyang tablet, ilang beses na nag-type at iniabot ito kay Camille. Sa screen naroon ang kompletong medical file ni Nico Morrison na nakuha sa pamamagitan ng mga koneksyon ni Victor. Binasa ni Camille ang bawat detalye, ang diagnosis, ang mga x-ray na nagpapakita ng namamagang baga, ang rekomendasyon ng doktor para sa bronchial thermoplasty. Nakita niya ang edad 8 years old, ang parehong edad ng kanyang pamangkin. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang puso. Ito ay totoo. Hindi na ito isang abstract na konsepto ng paghihiganti. Isang tunay na bata ang nasa gitna ng lahat ng ito at ang kanyang buhay ay nakasabit sa isang sinulid. We're doing this because she spilled wine on me. Bulong ni Camille, mas para sa sarili niya kaysa kay Victor. Narinig ito ni Victor. Ang kanyang mukha ay tumigas. No, Camille. We're doing this because she tried to strip you of your dignity. Because she disrespected my wife, the mother of my child. Because her actions put you and our baby in danger. This is not about wine. This is about consequences. But the child, he is innocent. Git ni Camille ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Collateral damage is inevitable in any war. Malamig na sagot ni Victor, tumayo at naglakad patungo sa bintana. Ang mga salitang yon ay tumama kay Camille. Digmaan. Ganito na ba ito? Siya ba si Camille na nag-aalaga ng mga halaman sa kanilang hardin at nagboboluntaryo sa isang ampunan ay nasa gitna ng isang digmaan? Tumayo rin siya, ang kanyang tiyan ay nagbibigay sa kanya ng isang bagong uri ng lakas. Hinarap niya ang kanyang asawa. Ginagawa mo ba ang lahat ng ito para sa akin, Victor? O para sa pride mo? Diretsahang tanong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng hamon. Para ipaglaban ang dignidad ko o para patunayan na walang sino man ang pwedeng bumangga sa isang krus? Nagulat si Victor sa direktang tanong. Humarap siya, ang kanyang panga ay nagtiim. What's the difference? Your dignity is my pride. They are one and the same. No, they are not. Ang boses ni Camille ay tumaas, puno ng emosyon na matagal na niyang itinatago. My dignity is not something that can be restored by crushing another human being. Hindi ko gustong ang karangalan ko ay itayo sa ibabaw ng posibleng libingan ng isang 8 taong gulang na bata. Nagsimula siyang maglakad-lakad, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Noong una, oo, galit ako. Gusto kong maranasan niya ang sakit na naramdaman ko. Gusto kong maintindihan niya. Pero hindi ganito, Victor. Hindi sa puntong madadamay ang isang bata. May hangganan ang lahat. Walang hangganan pagdating sa pamilya ko, mariing sabi ni Victor. She crossed the line, she will pay the price. At anong presyo yon? Ang buhay ng anak niya. Kung mamatay ang batang yon dahil hindi natin siya tinulungan, Victor, paano tayo matutulog sa gabi? Paano ko haharapin ang sarili kong anak balang araw? Alam na hinayaan kong mamatay ang isang inosente dahil sa isang bestida at ilang masasakit na salita. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga pisngi. Hindi ako yan, Victor. At hindi rin ikaw yan, o hindi ba? Ang huling tanong ay isang sampal sa mukha ni Victor.
Tinitigan niya ang kanyang asawa, ang babaeng pinakamamahal niya, ang babaeng ipinagtatanggol niya, at nakita niya hindi lang ang sakit, kundi ang takot. Takot hindi para sa sarili niya, kundi para sa kung anong uri ng mga halimaw sila nagiging. Ang silid ay napuno ng katahimikan, tanging ang mahinang hikbi ni Camille ang maririnig. Ang plano ni Victor na dati tila isang perpektong obra ng hustisya ay biglang nagkaroon ng malaking bitak. Ang kanyang paghihiganti na idinisenyo para protektahan ang kanyang asawa ang siya mismong nagdudulot dito ng pinakamatinding sakit. Naglakad si Victor pabalik sa kanya, ang kanyang mukha ay lumambot. Hinawakan niya ang mga pisngi ni Camille, pinunasan ang mga luha nito. "What do you want me to do?" Tanong niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Huminga ng malalim si Camille, pinatatag ang sarili. Tinitigan niya ang asawa, ang kanyang desisyon ay buo na. The doctor at the public hospital, he recommended our foundation. She will come to us, Victor. She will come begging. And let her come. Sabi ni Camille, ang kanyang boses ay malamig na ngayon, ngunit hindi dahil sa galit. Ito ay ang lamig ng isang napipintong paghuhukom. Hayaan mo siyang lumapit sa atin. Hayaan mo siyang magmakaawa. I want to see her. I want to look her in the eyes. Isang bagong plano ang nabubuo sa isipan ni Camille. Hindi na ito simpleng pagpapatawad o paghihiganti. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang bagay na mangangailangan ng lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Ang lobby ng Cruise Tower ay parang isang ibang mundo para kay Sheila. Ang sahig ay gawa sa nagkikintabang na itim na granite na sumasalamin sa matatayog na haliging marmol at sa naglalakihang abstract na painting sa dingding. Ang hangin ay mabango at malamig. Ang mga taong naglalakad ay may tiwala sa sarili, suot ang mga mamahaling damit at relo. Pakiramdam ni Sheila sa kanyang kupas na blusa at lumang pantalon ay isa siyang basurahan na napadpad sa loob ng isang palasyo. Dala ang kapirasong papel na may pangalan ng foundation. Lumapit siya sa receptionist na nakaupo sa likod ng isang malawak na mesa. "Miss, magtatanong lang po sana ako tungkol sa Cruz Charitable Foundation." Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "May sakit po ang anak ko." Tiningnan siya ng receptionist mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pagtatasa. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, tumunog ang telepono nito. "Yes, sir." "Opo, sir, she's here." "Yes, I'll send her up right away." Ibinaba ng receptionist ang telepono. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagtatasa patungo sa pagkalito. "Miss Sheila Morrison, pinapaakyat po kayo sa penthouse office. Mr. Cruz himself will see you." Naramdaman ni Sheila na nanlamig ang kanyang buong katawan. Mr. Cruz, ang buong akala niya ay isang staff ng foundation ang kakausapin niya. Bakit ang may-ari mismo? Isang masamang pangitain ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit wala siyang pagpipilian. Ito na ang kanyang huling baraha. Ang pagsakay sa pribadong elevator paakyat sa penthouse ay tila isang mabagal na pag-akyat patungo sa bibitayan. Nang bumukas ang pinto, isang lalaking nakasuot ng suit ang sumalubong sa kanya at ginabayan siya sa isang malaking dobling pinto na gawa sa narra. Pagpasok niya, ang unang bumungad sa kanya ay isang malawak na tanawin ng buong syudad mula sa salaming pader ng opisina. At doon nakatayo, nakatalikod sa kanya habang nakatingin sa labas ang isang pamilyar na figura. Ang parehong figura na nakita niya sa labas ng Villa de Amor. Dahan-dahan itong umikot. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay madilim at walang mababakas na emosyon. Ito si Victor Cruz. At sa kanyang mukha nabasa ni Sheila ang katotohanan, isang katotohanang kasing bigat ng isang martilyo na dumurog sa kanyang dibdib. "So," sabi ni Victor, ang kanyang boses ay tahimik ngunit tumatagos hanggang sa kaluluwa. Ang bawat salita ay may bigat. "You're Sheila Morrison.
Ang babaeng nagbuhos ng alak sa buntis kong asawa at nagsabi sa kanya na hindi siya kabilang. Ang mga tuhod ni Sheila ay nanghina. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang lahat ng mga kamalasan ang pagkawala ng trabaho, ang pagtaas ng upa, ang mga agresibong maniningil, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Hindi ito kamalasan. Ito ay isang plano, isang kalkuladong demolisyon. Kayo po ang... Hindi niya matapos ang sasabihin ng kanyang boses ay isang nanginginig na bulong. Oo, sagot ni Victor dahan-dahang lumakad patungo sa kanyang napakalaking mesa at naupo na parang isang hari sa kanyang trono. Ako, bawat piraso ng pagbagsak mo, bawat luhang pumatak sa mata mo nitong mga nakaraang linggo, ako ang may gawa niyan. Hindi niya ito sinabi ng may pagmamayabang. Sinabi niya ito na parang isang katotohanan na siyang mas nakakatakot. Ang manager mo, tumawag ako. Ang apartment mo, binili ko. Ang utang ng asawa mo, sa akin ka na may utang na ngayon. Pagpapatuloy niya tinititigan si Sheila na parang isang insekto sa ilalim ng mikroskopyo. Bawat pinto na isinara sa mukha mo ako ang may hawak ng susi. At ngayon nandito ka sa opisina ko nagmamakaawa para sa buhay ng anak mo. Nakikita mo ba ang kabalintunaan, Miss Morrison? Ang huling kontrol ni Sheila sa sarili ay gumuho. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, sa malambot na karpet ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding pag-iyak. Ang mga hagulgol niya ay puno ng desperasyon, pagsisisi at dalisay na takot. Papatawad po. Sir, parang awa niyo na po, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ang anak ko po, mamamatay po siya. Alam ko pong kasuklam-suklam ang ginawa ko pero parusahan niyo po ako. Wag po ang anak ko. Maawa po kayo. Pinanood lang siya ni Victor, ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Hinayaan niya itong umiyak. Hinayaan niyang maramdaman nito ang pinakailalim na hukay ng kawalan ng kapangyarihan. Sa sandaling iyon, ang isa pang pinto sa gilid ng opisina ay marahang bumukas. Pumasok si Camille. Ang kanyang malaking tiyan ay mas halata na ngayon. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida at ang kanyang mukha ay kalmado. Dahan-dahan siyang naglakad at tumayo sa tabi ng kanyang asawa, nakatingin pababa sa babaeng nakaluhod at naghihinagpis sa sahig. Nang itaas ni Sheila ang kanyang namumugtong mga mata at makita si Camille, isang bagong alon ng katotohanan ang sumampal sa kanya. Ang babaeng hinamak niya, ang babaeng inalipustan niya, ang babaeng pinagtawanan niya. Nasa harapan niya ngayon, hawak ang buhay at kamatayan ng kanyang anak sa mga palad nito. Sa isang desperadong kilos, gumapang si Sheila. Sa sahig ang kanyang mga kamay ay nanginginig na sinubukang abutin ang laylayan ng bestida ni Camille. Ma'am Camille, patawarin niyo po ako. Hagulgol niya, ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha at sipon. Hindi ko po sinasadya. Nagkamali po ako. Isang malaking pagkakamali. Parang awa niyo na po. Huwag niyo pong hayaang mamatay ang anak ko. Gagawin ko po ang lahat. Luluhod po ako sa harapan niyo habang buhay. Magiging alipin niyo po ako. Huwag lang po si Nico. Ang kanyang mga salita ay putol-putol, isang magulong pagsusumamo ng isang taong nawalan na ng lahat, maging ng dignidad. Tinitigan lang siya ni Camille. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbabago. Walang galit, walang awa. Tanging isang malamig, mapanuring tingin. Nakikita niya ang babaeng sumira sa kanyang kapayapaan, ngayon ay durog na durog sa kanyang paanan. May bahagi sa kanya, isang madilim na bahagi na isinilang mula sa kahihiyan. Sa Villa de Amor, ang nakaramdam ng isang matamis na kasiyahan. Nararapat lang yan sa'yo, bulong nito. Ito ang kabayaran. Ngunit habang tinitingnan niya ang babaeng kaharap niya, hindi ang mapanuyang waitress kundi isang desperadong ina na gumagapang sa sahig. Nakita niya ang refleksyon ng isang universal na takot, ang takot na mawalan ng anak. Hinawakan niya ang sariling tiyan, na ramdaman
ang paggalaw ng buhay sa loob niya at isang alon ng habag na mas malakas kaysa sa kanyang galit ang biglang bumuhos sa kanyang puso. Ang babaeng ito ay nagkasala, ngunit ang parusa ba ay dapat kamatayan ng isang bata? Ang desisyon ay nasa kanya. Alam niya iyon. Si Victor ay titingin sa kanya naghihintay ng kanyang hatol. Ang lahat ng kapangyarihan ay nasa kanya ngayon. Ang kapangyarihang magpatawad o ang kapangyarihang durugin ng tuluyan. Dahan-dahan bumaling si Camille kay Victor. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa tingin ni Camille nakita ni Victor ang lahat ng sakit, ang galit ang pagtatalo ng kalooban, at sa huli ang namamayaning awa. Walang salitang kailangang bigkasin. Naintindihan niya. Ibinalik ni Camille ang kanyang tingin sa babaeng nasa sahig na ngayon ay tahimik nang humihikbi na ubusan na ng lakas para magmakaawa. Huminga ng malalim si Camille, pinatatag ang kanyang sarili para sa bigat ng mga salitang kanyang bibitawan. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang asawa. Ang kanyang boses nang sa wakas ay lumabas ay hindi isang utos na puno ng galit o isang pakiusap na puno ng luha. Ito ay isang simpleng pahayag, isang desisyon na magpapabago sa kanilang lahat. Sagipin mo ang bata. Ang mga salita ni Camille. Sagipin mo ang bata ay nanatiling nakabitin sa malamig na hangin ng opisina, mas mabigat kaysa sa anumang hatol. Tumango si Victor isang beses lang isang tahimik na pagkilala sa utos ng kanyang asawa. Iyon na ang katapusan ng pag-uusap. Bumaling siya kay Sheila na nakaluhod pa rin sa sahig. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga kamay, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Tumayo ka, utos ni Victor. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig at businesslike. Walang bahid ng awa, tanging mang bigat ng isang transaksyon. Hindi mo kailangang mag-alala. Sa gastos ng operasyon, sasagutin ko ang lahat. Dahan-dahang itinaas ni Sheila ang kanyang tingin, ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng pagkalito. Totoo po. Hindi ako nagbibiro pagdating sa pera, Miss Morrison. Matigas na, sabi ni Victor. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-dial. Tatawagan ko ang pinakamahusay na pediatric pulmonologist sa bansa. Ipapalipat ko ang anak mo sa St. Luke's. Ang operasyon ay magaganap sa lalong madaling panahon. Isang alon ng di makapaniwalang pasasalamat ang bumalot kay Sheila. Salamat po. Diyos ko, salamat po. Bulong niya ang luha ay muling dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito, luha ng kaginhawaan. Ngunit pinutol ni Victor ang kanyang pasasalamat. Huwag kang magkamali. Sabi niya, ibinaba sandali ang telepono at tinitigan siya ng may panunuya. This is not a gift. This is a debt. Ang buhay ng anak mo ipinapautang namin sa'yo. At balang araw, sisingilin kita. Maliwanag. Tumango si Sheila nang paulit-ulit handang sumang-ayon sa anumang kondisyon. Opo. Opo, sir. Kahit ano po. Pangako. Si Camille ay nanatiling tahimik sa buong palitan. Nang matapos si Victor sa kanyang mga tawag at pag-aayos, si Camille ang nagsalita sa unang pagkakataon kay Sheila. Umalis ka na. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit may awtoridad. Puntahan mo ang anak mo. Samahan mo siya. Napatangga si Sheila sa kanya, naghahanap ng anumang senyales ng pagpapatawad ng galit ng kahit ano. Ngunit ang mukha ni Camille ay sarado, hindi mabasa. Tumayo si Sheila, ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin at naglakad palabas ng opisina na parang isang taong kalalabas lang mula sa isang malakas na bagyo, nalilito ngunit buhay. Ang operasyon ni Nico ay naganap makalipas ang 2 araw. Ito ay mahaba at maselan, tumagal ng halos 6 na oras. Sa buong panahong yon, si Sheila ay hindi umalis sa labas ng operating room. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang metal. Sa waiting area, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa panalangin
Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga pintong bakal. Hindi siya kumain, hindi siya uminom. Tanging ang paulit-ulit na pag-usal ng mga salita ng pasasalamat at pagsisisi ang namutawi sa kanyang mga labi. Sa mga oras na yon, ang lahat ng galit at kapaitan na dati bumabalot sa kanyang puso ay natunaw na palitan ng isang malawak at masakit na pag-unawa sa kanyang mga pagkakamali. Ang pamilyang sinubukan niyang saktan ang siya ngayong tanging pag-asa ng kanyang anak. Ang kabalintunaang iyon ay isang mabigat na krus na handa niyang pasanin habang buhay. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto at lumabas ang siruhano na may ngiti sa likod ng kanyang surgical mask, si Sheila ay napahagulgol sa sahig. Successful ang procedure, sabi ng doktor. He will be fine. He will breathe normally again. Sa recovery room, pinanood ni Sheila ang kanyang anak na natutulog ng mahimbing. Ang dibdib nito ay payapang tumataas at bumababa. Walang hirap, walang pagsipol. Ang tunog ng regular na paghinga ni Nico, ang pinakamagandang musika na narinig niya sa buong buhay niya. Hinawakan niya ang maliit na kamay nito at doon sa tabi ng kama ng kanyang natutulog na anak, umiyak siya ng tahimik, hindi na iyak ng desperasyon, kundi iyak ng isang taong nabigyan ng isang himalang hindi niya karapat-dapat. Makalipas ang isang araw habang binabantayan niya si Nico, isang presensya ang naramdaman niya sa pintuan. Si Camille, mag-isa. Agad na tumayo si Sheila, ang kanyang katawan ay nanigas sa pinaghalong takot at hiya. Hindi nagsalita si Camille. Naglakad siya papasok. Dala ang isang basket ng mga prutas at maingat na inilapag ito sa mesang nasa tabi ng kama. Tiningnan niya si Nico, isang tingin na malambot at puno ng awa, bago bumaling kay Sheila. Kumusta na siya? Tanong ni Camille. Maayos na po, ma'am. Salamat po. Salamat po sa inyo. Nanginginig na sagot ni Sheila, hindi magawang salubungin ang kanyang tingin. Tinitigan siya ni Camille ng ilang sandali. Naisip ko habang nasa ospital ako. Mahinang sabi ni Camille, kung ano ang pakiramdam ng maging isang ina na natatakot para sa kanyang anak. Sa isang iglap, naramdaman ko ang takot na yon dahil sa'yo. Yumuko si Sheila, ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Patawad po. Hindi ako naparito para sa paumanhin mo, sabi ni Camille. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Naglakad siya patungo sa pinto. Ngunit bago siya lumabas, huminto siya at lumingon. Kapag magaling na ang anak mo at makalabas na kayo, hanapin mo ako sa opisina ng foundation, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay seryoso, walang anumang init. Magsisimula na ang pagbabayad mo ng utang mo. Pagkasabi noon, tumalikod na siya at umalis, iniwan si Sheila sa katahimikan ng silid. Ang mga salitang iyon ay hindi isang banta. Ito ay isang pahayag ng katotohanan. Naintindihan ni Sheila. Ang pagligtas sa buhay ni Nico ay hindi ang katapusan ng kanyang pagbabayad. Ito pa lang ang simula. Tumingin siya sa kanyang anak na mahimbing na natutulog, isang buhay na naisalba ng awa. At sa sandaling iyon, ipinangako niya sa kanyang sarili. Anuman ang ipagawa sa kanya, anuman ang halaga ng utang na yon, babayaran niya. Kahit na abutin pa niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay para gawin ito. Isang buwan matapos makalabas si Nico sa ospital, tinupad ni Sheila ang kanyang pangako. Dala ang isang maliit na bag at isang pusong puno ng kaba at determinasyon. Pumaroon siya sa address ng Cruz Charitable Foundation, isang simpleng gusali na lubhang kaiba sa makintab na tore ng Cruz Tower. Ang lokasyon nito sa puso ng tondo. Ang amoy ng lugar ay isang pinaghalong usok ng sasakyan, nilulutong pagkain sa kalye, at ang hindi maikakailang amoy ng kahirapan. Ito ang mundong matagal na niyang sinubukang takasan, ngunit ngayon ay kailangan niyang harapin. Sa loob, sumalubong sa kanya ang isang babaeng nasa middle age,
na nagpakilalang si Aling Susan, ang administrator ng foundation. Ikaw si Sheila, di ba? Sabi nito, ang kanyang mga mata ay mapanuri, ngunit hindi mapanghusga. Inaasahan na kita. Halika, ipapakita ko sa iyo ang trabaho mo. Walang opisina, walang magarbong uniforme. Ang trabaho ni Sheila ay nagsimula sa bodega kung saan kailangan niyang magbuhat at magayos ng mga sako ng bigas at mga kahon ng delata. Ang trabaho ay mabigat at nakakapagod, lalo na para sa isang taong sanay sa aircon ng restaurant. Sa pagtatapos ng unang araw, ang kanyang likod ay kumikirot at ang kanyang mga kamay ay may paltos. Ang susunod na araw, siya ay naatasang maglinis. Kinailangan niyang kuskusin ang mga sahig, linisin ang mga bintana, at higit sa lahat linisin ang palikuran na ginagamit ng daan-daang taong pumupunta sa foundation araw-araw. Habang nililinis niya ang isang baradong inidoro, napaluha siya sa hiya at pagod. Ngunit sa tuwing naiisip niya si Nico, ang malusog na paghinga nito, ang masaya nitong tawa, pinupunasan niya ang kanyang luha at nagpapatuloy. Hindi siya tumatanggap ng sahod. Ang tanging kapalit ng kanyang trabaho ay isang maliit na kwarto sa itaas ng foundation para sa kanila ni Nico at 3 beses na pagkain sa isang araw mula sa community kitchen. Ito ang kanyang buhay ngayon. Sa simula, ang mga ibang voluntaryo at mga taong tinutulungan ng foundation ay malayo sa kanya. Nakarating sa kanila ang kwento isang mayabang na waitress na pinarusahan ng mga crews. Tiningnan siya nila nang may pagdududa, tinitimbang kung ang kanyang pagpapakumbaba ay totoo o isang palabas lamang. Ngunit si Sheila ay hindi nagreklamo. Tinanggap niya ang bawat utos, gaano man ito kababa. Nginitian niya ang mga taong umiiwas sa kanya. Dahan-dahan, sa paglipas ng mga linggo, nagsimula silang makita ang pagbabago. Nakita nila ang sinseridad sa kanyang pagod na mga mata. Isang hapon, habang naghahati-hati ng mga relief goods, isang matandang babae ang nahirapang buhatin ang kanyang sako ng bigas. Agad na lumapit si Sheila. "Tulungan ko na po kayo, nanay," sabi niya, at binuhat ang sako para sa matanda. "Salamat, iha," sabi ng matanda. Tinitingnan siya ng may bagong pag-unawa. Ang sabi-sabi, masama ka raw na tao. Pero ang nakikita ko ay isang babaeng handang magbanat ng buto. Ang simpleng salitang yon ay tumago sa puso ni Sheila, mas mahalaga kaysa sa anumang sahod na natanggap niya noon. Ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang pagbabayad ay ang pakikisalamuha sa mga taong katulad niya. Noon, mga inang single, mga babaeng baon sa utang, mga taong pakiramdam ay pinagkaitan ng mundo. Narinig niya ang kanilang mga kwento ng pighati, ng pang-aabuso, ng kawalan ng pag-asa. At sa bawat kwento, nakikita niya ang kanyang sarili. Nakikita niya ang parehong kapaitan na minsang naghari sa kanyang puso. Isang araw, isang batang babae na halos kaedad lang niya noon, si Maya, ang dumating sa foundation. Buntis, iniwan ng kasintahan at puno ng galit sa mundo. Siya ay palaging nakasimangot, palaging may reklamong sinasabi, palaging nakikipag-away. Nakita ng lahat kay Maya ang dating Sheila. "Wala kayong alam sa pinagdadaanan ko," sigaw ni Maya isang araw matapos siyang pagsabihan ni Aling Susan. "Lahat kayo akala niyo madali lang. Ang mundo ay hindi patas." Habang ang iba ay umiiling at lumalayo, si Sheila ang lumapit. Umupo siya sa tabi ni Maya na umiiyak na ngayon sa isang sulok. "Alam ko't mahinang," sabi ni Sheila. Napatingin si Maya, ang mga mata ay puno ng paghamon. "Anong alam mo? Alam ko ang pakiramdam na yan ko," sabi ni Sheila. Ang kanyang boses ay puno ng pait ng alaala. Ang pakiramdam na parang ikaw lang ang minamalas, na ang lahat ng tao ay masaya habang ikaw ay nagdurusa. Ang pakiramdam na gusto mong manakit ng iba para lang maibsan ang sarili mong sakit. Natigilan si Maya, nakikita ang katotohanan
sa mga mata ni Sheila. Ganyan din ako dati. Pagpapatuloy ni Sheila ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang sariling mga mata. At dahil sa galit na, yan muntik ko nang ipahamak ang lahat. Muntik nang mamatay ang anak ko. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit mo maya. Dahil sa huli, ikaw lang din ang malulunod. Sa isang kilos na hindi inaasahan niyakap ni Sheila ang umiiyak na dalaga. At sa yakap na yon naramdaman ni Sheila na hindi lang si Maya ang kanyang tinutulungan. Tinutulungan din niya ang kanyang sarili, ang dating Sheila na puno ng galit na nangangailangan din ng pangunawa at yakap. Sa di kalayuan sa loob ng isang itim na kotse na may tinted na bintana, tahimik na pinapanood ni Camille ang buong eksena. Ilang linggo na niya itong ginagawa, ang lihim na pagbisita sa tondo para obserbahan si Sheila. Nakita niya ang pagbubuhat nito ng bigas. Nakita niya ang paglilinis nito ng palikuran. At ngayon, nakita niya ang isang bagay na mas mahalaga, ang pag-abot nito sa isang taong refleksyon ng kanyang dating sarili. Sa sandaling iyon, habang pinapanood niya si Sheila na inaalo si Maya, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Camille, isang tunay at payapang ngiti. Nakita niya ang katotohanan. Si Sheila ay hindi na lamang nagbabayad ng utang, siya ay nagbabago. At sa pagbabagong yon, naramdaman ni Camille na ang sugat sa kanyang sariling puso, ang sugat na iniwan ng isang basong red wine at ng ilang masasakit na salita ay nagsisimula na ring maghilom. Pinindot niya ang intercom sa kotse. "Let's go," sabi niya sa kanyang driver. Ang utang na pagpasyahan niya ay malapit nang mabayaran ng buo. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating maingay at magulong buhay sa tondo ay naging isang pamilyar na himig para kay Sheila. Hindi na siya isang tagalabas, isa na siyang haligi ng munting komunidad sa loob ng foundation. Sa kanyang sipag at sa bagong tuklas na kakayahang umunawa sa kapwa, itinaas siya ni Aling Susan bilang tagapamahala ng mga bagong voluntaryo. Si Nico naman malusog at masigla ay naglalaro kasama ng ibang mga bata. Ang kanyang paghinga ay malaya at walang sagabal. Isang gabi, isang makintab na itim na SUV ang huminto sa harap ng foundation. Bumaba mula rito si Victor at Camille Cruz. Si Camille na karga-karga ang isang magandang sanggol na babae na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Ang balita ng kanilang pagdating ay mabilis na kumalat. Si Sheila, na kasalukuyang nag-aayos ng mga donasyon, ay natigilan. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ito na ba yon? Ang araw ng huling paghuhukom, lumapit siya sa kanila, pinunasan ang kanyang pawisang mga kamay sa kanyang pantalon. Tumayo siya sa harap ng mag-asawa, yumuko ng bahagya. "Mr. Cruz? Ma'am Camille." Bati niya, ang kanyang boses ay magalang at puno ng respeto. Ngumiti si Camille, isang nangiting totoo at walang bahid ng anumang hinanakit. "Sheila," sabi niya, "gusto ko lang ipakilala sa iyo si Isabela, ang anak namin." Napatingin si Sheila sa munting anghel sa mga bisig ni Camille. Ang payapang mukha nito, ang maliliit na kamay. Ito ang sanggol na minsang nalagay sa alanganin dahil sa kanyang katangahan. Isang hindi mapigilang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. "Napakaganda po niya, ma'am," bulong ni Sheila. "Hindi na kami magtatagal." Sabi ni Victor, ang kanyang boses ay mas malambot na ngayon kaysa dati. "Mayroon lang kaming ibibigay sa'yo." Iniabot ni Victor ang isang sobre. Nag-aalangang kinuha ito ni Sheila. Sa loob na roon ang isang susi at isang dokumento, ang titulo ng isang maliit na apartment unit sa isang disenteng condominium sa Stana Mesa, malapit sa isang magandang paaralan. Nakapangalan sa kanya. "Ano po ito?" tanong ni Sheila nanginginig. "Ang utang mo." Simpleng sagot ni Camille habang marahang idinuyan si Isabela. "Bayad na. Ituring mo yan na simula. Isang bagong simula para sa'yo at kay Nico." Napaluhod si Sheila, hindi dahil sa pagmamakaawa,
kundi dahil sa bigat ng pasasalamat na bumalot sa kanya. Humagulgol siya. Pero, bakit po hindi ko po ito deserve? Ang ginawa ko sa inyo. Lumuhod si Camille sa harap niya, isang kamay ay nasa balikat niya, ang isa ay maingat na nakahawak sa kanyang sanggol. Sheila, tumingin ka sa akin. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang mga mata ni Camille na puno ng pag-unawa. Lahat ng tao ay nagkakamali. Sabi ni Camille, ang mahalaga ay kung paano tayo bumabangon mula sa pagkakamaling iyon. Pinatunayan mo sa amin at higit sa lahat sa sarili mo na kaya mong magbago. Hindi ka na may utang sa amin, Sheila. Mabuhay ka ng isang buhay na karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa'yo. Tumayo na ang mag-asawang Cruz at nagpaalam. Habang pinapanood sila ni Sheila, napapalayo, naramdaman niya ang isang kalayaan na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ang bilog ng galit at paghihiganti ay sa wakas ay nagsara, napalitan ng isang bilog ng awa at pasasalamat. Makalipas ang ilang linggo, sa isang bagong bukas na kainan sa isang abalang kanto ng Maynila, si Sheila bilang bagong manager ay nagsasanay ng isang grupo ng mga bagong waiter at waitress. Karamihan sa kanila ay galing sa foundation, mga taong binigyan din ng pangalawang pagkakataon. Tandaan ninyo, sabi ni Sheila sa kanila, ang kanyang boses ay matatag at puno ng karunungang natutunan sa mahirap na paraan. Ang bawat taong pumapasok sa pintong yan ay may dalang sariling kwento. May sariling pasanin, may sariling sakit. Isang batang waitress, si Ana, ang nagtaas ng kamay. Pero paano po, ma'am, kung ang customer ay bastos? Kung halatang minamaliit tayo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sheila. Lumakad siya patungo sa service station, kumuha ng isang baso ng malamig na tubig. Ang lahat ay napatingin sa kanya, nag-aabang sa kanyang gagawin. Dinala niya ang baso sa isang malaking halaman na nakatayo sa sulok ng kainan. At dahan-dahan, ibinuhos niya ang laman ng baso sa lupa ng halaman. Huwag na huwag ninyong hahayaan, sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa tindi ng damdamin habang ibinabalik ang walang laman na baso. Na ang pait na nararamdaman ninyo sa loob ay ibuhos ninyo sa ibang tao. Dahil ang pait ay lason. At kapag ibinuhos mo yon, hindi lang ang taong binuhusan mo ang malalason. Ikaw din. Tumingin siya sa kanilang lahat. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katotohanan. Minsan may ginawa akong ganyan. Isang bagay na kasuklam-suklam dahil sa galit at inggit. At halos winasak nito ang buhay ko. Ang presyo na kailangan kong bayaran, hindi ito katumbas ng anumang panandaliang kasiyahan. Tumingin siya sa labas ng bintana sa mga taong nagdaraan. Sa isang iglap, tila nakita niya ang isang pamilyar na itim na SUV na dumaan. Ngumiti siya, isang ngangiting payapa puno ng pasasalamat. Ang babaeng ako noon. Pagtatapos niya bumaling muli sa kanyang mga bagong kasamahan, ay namatay sa isang silid sa ospital noong naintindihan ko ang pinsalang idinulot ng aking galit. Ang babaeng ako ngayon ay isinilang mula sa awa ng mga taong hindi ko dapat sinaktan. At araw-araw, sabi niya, ang kanyang boses ay buo na at puno ng kombiksyon. Pinipili kong parangalan ang regalong yon sa pamamagitan ng pagsisigurado na walang sino man ang kailangang matutunan ng mga aral na ito sa paraang natutunan ko sa pamamagitan ng pagkawala sakit at sa nakakawasak na katotohanan na ang galit ay sumisira sa lahat ng bagay na hinahawakan nito, lalo na sa taong nagdadala nito. Ang bilog ay kompleto na, ang sakit ay naging aral, ang paghihiganti ay naging awa, at ang isang basong ibinuhos dahil sa galit ay naging isang basong ibinuhos para magbigay buhay, isang simbolo ng pagbabagong. Hindi lang naghilom ng isang sugat, kundi nagpatubo rin ng isang bagong hardin.